Wala yan, dirinig yan. Yung ating special offering, ito sa yung mga offerings po ngayon, ito sa special offering, hindi kailangan ng envelope ay ito para doon sa tulong natin sa ating kapatid Sister Marilyn B. Tulong sa ating papakataon. Ilan naman po? Alright. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa JCBC, sa Jesus Christ Baptist Church, sa ating Sunday morning worship service ngayong umaga ito. Pero before tayo mag-start ng ating pananambahan, ay ilan muna mga announcements. Unahin natin yung evangelistic Bible classes. Sa darating na July 21, 5 p.m. Yan ang start niya, July 21. So ang date ngayon ay 14. So ibig sabihin, next Sunday na. So after ng ating prayer meeting, 5 p.m. ay umpisa na natin itong Bible class. Meron lang itong minimal fee, as I remember, ay 100 pesos ata, nandun sa poster natin, 100 pesos. Hindi dahil kailangan ng church, kundi yan po ay para sa mga materials, of course, gagamitin natin. And of course, para sa atin, bilang mga estudyante, kasi di ba, alam niyo, mas bigyan natin ng mahalaga yung isang bagay dahil pero halaga eh, di ba? Yun, parang gano'n lang naman siya. At syempre, mapapiriin na din natin yun doon during our evangelism class. Magiging tulong po sa atin ito. Lalo kung hindi pa kayo marunong, paano mo ba i-share ang gospel, paano mo ba i-share ang word of God sa mga kaklase ko, sa mga katrabaho ko, that is evangelism. Kung may ganun kayong desire, sa ating mga mananampalataya, ito inutos sa atin na ipakaral yung palagayan ng Pang-Ebanghelyo. So, inaasahan namin kayo sa evangelism Bible class natin. And sports fellowship sa darating na August 26. And speaking of August 26 ng sports fellowship, mamaya po ay mayroong basketball na naka-schedule 6 to 9 p.m. Diyan sa may yung pangalan nito, Pilram ba yun? Pilram. Okay, so pwede naman sabay-sabay tayo dito ng mga mamaya 6.
So after ng prayer meeting, prepare ng content ako 6, before 6, pagtutungo po tayo roon. Yung mga nag-gusto po na bumili ng uniform, makipag-coordinate lang po, kaya pwede sa akin o kaya kay Brother Chan. Kahit mga ladies, pwede na po kayo bumili ng inyong uniform para meron kayo gagamitin ninyo ng damit na panglaro sa atin. Hindi naman siya required, pero maganda kung sakali man na meron tayong uniform. Speaking of sports fellowship, meron po tayong registration. Kung nandun po kayo sa mga group chat natin sa GC, si Brother Patrick po ay sinisend yung mga link ng ating registration. Yung pong registration ay para ma-organize tayo. Para alam po namin sino ba yung mga ipaglalaban natin. Sino ba yung mga, kasi katulad na lamang halimbawa ng chess. Siyempre, ilan na naman ang maglalaban dyan. Marahil na isa lang. Depende kung paano yung magiging rule. So, kung 5 kayo, alam namang 5 kayo lumaban. So, gagawin natin ay paglalaban-labanin muna natin yung mga magre-register ngayon at yung mananalo, ito yung ibang paglalaban natin doon. Alright, so inasahan namin kung kayo sasali po doon sa sports fellowship na mag-register kayo, ano ba yung laro na gusto ninyo? Kung gusto nyo sumali sa basketball, sa volleyball, sa badminton, table tennis, sa mga naman, i-register. Ngayon, kung sakali man, meron din po tayo dito, pwede kayo mag-lista din yung mga pangalan niya. Pero kung malaman sa, kung naka-register na kayo online, no need na kayo mag-lista. Another ay Young People Fellowship, Joint Fellowship mamaya, 12:30 yan, and yesterday, kahapon ay birthday po ni Sister Marjorie. Birthday po. Wala po kayo birthday na mga nakalimutan. Hindi kayo ang anniversary. Meron pa ba? Meron pa ba? Announcements, maaaring nakalimutan ko po. Mukhang wala naman na. Alright, so with that, ay tumungo na po tayo sa ating pagsamba. Sumamba, tayo muna ay tumungo sa Panginoon sa pamagitan ng isang mataintim na panalangin bilang paghahanda ng ating mga puso sa ating pagsamba. O Diyos namin, Ama, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na soberano, Diyos na banal, na nag-aahari sa buong sanlibutan. Kami po, Panginoon, ay magkakasama ngayong umagang ito. Tinipon mo upang kami ay sama-sama magpuri at sumamba sa iyo. Una sa lahat ng Diyos, kami po ina-acknowledge ang aming mga kasalanan, karumihan sa harapan mo. Humihingi po kami ng kapatawaran. Bilang ikaw ay Diyos na banal, hindi mo tatanggapin sa iyong harapan ang mga bagay na hindi banal. Mga bagay na marumi, mga bagay na makasalanan. Ang Diyos, tawa ay sa aming pagsamba, patuloy mong pakalinisin ang aming mga puso. Pakalinisin ang aming mga isip. Na nawa, Diyos, ang aming pagsamba sa iyo ay maging mabangong handog, maging mabangong hain na aming iahandog sa iyong harapan. Nawa ang aming mga papuri, ang aming pagsamba, ang aming mga panalangin, maging ang aming pag-aaral ng mga salita, ang lahat ng ito ay maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. O Diyos, patuloy mo kami tulungan, nawa gumawa, nawa ay patuloy na gumawa at kumilos ang iyong banal na Espiritu sa amin. At sa aming pagsamba, ikaw ang
ang iyong biyaya, ang patuloy na gumawa sa aming mga puso. Patuloy mo mong pakabalin at gawa sa aming pagsamba na ito ay makapagbigay din kami ng papuri at kaluwalhatian sa iyo. Binibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesu-Kristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tayo ay umawit sa Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Sama-sama natin basahin ang mga talatang na sila ang pagkakataon. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9. Ready? Well. At ito ang ibig kong sabihin. Ang makakili ng kaunti ay makakili ng makakili. Ang makakili ng marami ay makakili ng marami. Ang bawat isa ng bigay ayon sa sinasya ng kanyang puso. Hindi na nilalaya o nabigyan ng tama sapagkat iibig ng Diyos ang sa kanyang pagpinag. Kaya ng Diyos karukupan kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masaganang kayo sa lahat ng turi na magtulong tayo po manalangin. Aming Ama na sa langit,
Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, sa umagang ito, kami po'y lumalapit sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, at tubos, Panginoon, kapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa na dito, Panginoon. Salamat kami ng Diyos na kalusugan at kalakasan ng aming pong natamo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nakatungo, Panginoon, dito, Panginoon, tapos kami, Panginoon, ay sama-sama, Panginoon, sumamba, Panginoon, sa iyo, sa Espiritu, katotohanan. Kaya tabi ng Diyos, tapos kami nagpapasalamat sa lahat at kabutihan. At hindi lang yun, Panginoon, ibigay mo rin po, Panginoon, sa amin, Panginoon, ang lahat na pangangailangan namin, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Kaya tabi ng Diyos, kami ay nagpupuri at nakapila, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon, sa umagang Panginoon. Kami po ay dadako, Panginoon, sa mga pagkakato. Kami ng tamang puso, Panginoon. Mula po, Panginoon, na aming nabasa, Panginoon, ay yung salita kami. Ikaw, Panginoon, ay natutuwa, Panginoon, sa nagbibigay ng masayang puso, Panginoon. Kaya ng Diyos, maraming mahandlog ngayon, Panginoon, na magkahalay. Ito, Panginoon, at magpamunong sa Panginoon, sa iyong banal na harapan. Isinubo, Panginoon, namin mga puso at isipan. Kami, Panginoon, ay may ipokus namin ng aming mga sarili, Panginoon. Ikaw, Panginoon, at ang duwal natin, mulihin sa kanin, sa umagang. Kaya po, Panginoon, kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kira, Panginoon, na malulito, huwag, Panginoon, ito pagkan, sa pinakaminang na paraan, Panginoon, sa mga ibis. Salamat po, kaya ng pagkatapos po ang gawain na ito, Panginoon. Lagi ang aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Lagi ang tao, Panginoon, na ipunta tayo sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Yan po, Panginoon, ng pagtulungan, upang kami, Panginoon, ay mahamon, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. May ihati ang Panginoon na iyong umagang po, Panginoon. Salamat po, kung ang isang magdalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Psalm 150. Praise the Lord.
Tayo uwi sa limutan. Pakinggan sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tapos sa pagbasa ng salita ng Diyos, basahin po natin ang awit chapter 96, verse 1 to 13. Ready? Kayo mga tao sa buong mundo, umawit kayo ng mga awit sa Panginoon. Awitan ninyo ang Panginoon at purihin ang kanyang mahal. Papayagan ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagligtas niya sa atin. Papayagan ninyo sa lahat ng mamamayan sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at mga mahamahamang gawa. Dahil dakila ang Panginoon at karapat-dapat papurihan, dapat siyang igalang ng higit sa lahat ng mga Diyos. Dahil ang lahat ng Diyos ng ibang mga bansa ay hindi rin ng Diyos. Ang Panginoon ang lumikha ng langit. Nasa Kanya ang kapangyarihan at karahanan. Nasa templo niya ang kalakasan at kagandahan. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga tuwing nararas sa Kanya. Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa templo. Sambahin ninyo ang kamanalan ng Panginoon. Takot kayo sa Kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan. Sabihin ninyo sa mga bansang nag-ahari ng Panginoon, magtatap ang daigdig na Kanyang nilikha at hindi ito manitinan. Nakatulad niya ang mga tao ng walang pinipilihan. Magalaw ang kalangitan at mundo, pati ang mga karagatan, mugiriin at lahat sa kanila. Lahat ng mga puno sa kuba ay makausis pa. Sa esensya ng Panginoon, dahil iyan nagdarating siya upang hatulan ng mga tao sa mundo para sa kanyang katuwiran. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon tumungo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago ang lahat ay muna ay humingi ng tulong at kakamay sa ating Panginoon sa atin. O Diyos, aming dakila, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Kami po lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan at biyaya sa amin na iyong ginagawa sa aming mga buhay sa araw-araw. Hayaan mo, Diyos, na sa aming pagsamba ay maihayag po namin ang kadakilaan mo, ang iyong mga biyaya at higit sa lahat ang kabanalan mo, Panginoon. At tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming pag-aaral ng iyong mga salita ay nawa buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga tainga. Nang sa gayon ay makita namin ng maliwanag at matanggap namin ng maliwanag ang iyong mga salita.
At nawa, O Diyos, ang patuloy naming dalangin sa iyo, na kung meron man sa aming kalagitnaan na mga wala pa kay Kristo, nawa, O Diyos, ay kakabagan. Nawa, ay gamitin mo ang pangangaral ng iyong ebanghelyo upang sila ay tawagin sa pagsisisi, sa kasalanan, at pananampalataya sa aming Panginoong Kristo. Maluwalhatin ka sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang magiging buon o mensahe ng ating pag-aaral ay ito, sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat sa ating papuri at pagsamba. Ang lahat ng tao, kasama ang buong sangnilikha, ay inaatasan ng Diyos na siya'y sambahin sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Well, alam po natin na ang lahat ng bagay na meron sa mundong ito ay merong layunin, merong purpose na ginagampanan. Halimbawa na lamang itong pulpito na ito, yung lumikha na itong pulpito na ito ay nilikha niya ito na merong purpose na ito'y magamit para sa pangangaral. Ayan ang mga silya na inyong pinauupuan ay merong purpose na yan ay gamitin bilang upuan. Pero ano naman ang tanong ay ano naman ang layunin ng Diyos na Kanya tayong likhain? Ano naman ang layunin natin bilang mga nilikha ng Panginoon? Ang sabi ng Isaiah chapter 43 verse number 21, ang sabi ng salita ng Diyos, the people whom I form, ang sabi ng Diyos, for myself, the people whom I form for myself, that they might declare my praise. The very purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay upang ihayag natin ang papuri at pagsamba sa Panginoon. So makita natin dito pa lamang na ang pangunahing layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha ay upang purihin natin siya, upang sambahin natin siya. Pero ang tanong na nais kong sagutin natin ngayong umagang ito ay kung ginagampanan pa natin itong nararapat na layunin na ito ng Diyos para sa atin. Well, ito pupunta po tayo sa ating mga talata mula sa Psalm 96. Ito pong mga talata na ito ay according sa mga pag-aaral ay wala pong author talaga na masasabi natin na siya yung sumulat. Walang malinaw kung sino nga bang sumulat itong awit na ito. Pero ang clue lamang natin sa kalagitnaan ng mga verses nitong Psalm 96 ay naroon yung makikita natin nakapalaman dito yung Psalm of David na kanyang inawit o sinulat doon sa 1 Chronicles chapter 16 verses 23 to 33. So makita po natin dito na maaari na si David ang sumulat ng awitin, pero yun nga, ang disclaimer ay hindi malinaw kung sino talaga yung sumulat. At isa pang bagay ay hindi natin alam kung kailan at kung saan mismo naisulat itong mga awitin na ito ng Psalm 96. Ngunit makikita natin sa pagbasa natin kanina ng mga talata na napakalinaw ng pinupuntong mensahe ng awitin na ito. Na ang punto ng awitin ay walang iba kundi ang ating pagsamba. Well, meron po tayong tatlong bagay na ating pag-aaralan ngayon sa ngayong umagang ito. Una sa lahat, all the people of God are called to worship God. Pangalawa, all the nations of the earth are called to worship God. Pangatlo, all of creation is called to rejoice and to worship God. Mapapansin natin sa verses 1 and 2, magtungo po tayo sa ating mga talata. Sa verses 1 and 2, paulit-ulit na sinasabi ng mga talata, as you read your Bibles, paulit-ulit na sinasabi ng talata, oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Yung word na bless mo dyan simply means to give honor or to give praise.
praise or to worship. Yun ang ibig sabihin. So when we say, sinabi ng verse number 2, to bless His name, meaning to honor the name of God, to worship the name of God, to praise the name of God. Ibig sabihin lang nito, ay binibigyan emphasis na ang sentro ng pagsamba. Ito yung dyan, sabi nga, sing unto the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord. So ibig sabihin ng emphasis na ang sentro ng ating pagsamba ay walang iba dapat kundi ang Panginoon. Sing unto the Lord. So God should be the center and the very object of our worship. Ang pangunahing dahilan kung bakit tayo sumasamba ay upang makapagbigay puri tayo sa Diyos. Para maluwalhati natin siya at lalong maipakita natin at maipahayag natin yung kadakilaan ng Panginoon. Dapat natin kung makita mga kapatid na hindi tayo narito sa ating pagsamba para sa ating mga sarili. Hindi tayo sumasamba para mapagbigyan yung nais ng laman. Nakatulad na lamang ng mga nangyayari sa mga tinatawag natin na mga seeker-sensitive churches. Kung saan ang kanilang pagsamba ay nakabase sa kung ano ba yung nagugustuhan ng tao, ano ba yung gusto ng tao. Yung kanilang pagsamba, ano ba yung pasok sa panglasa ng marami. Ano ba yung pasok sa panglasa ng mga kabataan? Ano ba yung pasok sa panglasa ng mga magulang, ng mga nakatatanda? Hindi dapat ganoon ang pagsamba. Ang pinag-uusapan sa ating pagsamba ay kung ano ba ang pasok sa panglasa o kung ano ba ang nararapat, ang karapat dapat para sa Diyos na ating sinasamba. Titignan natin na ang ating pagsamba ay siya yung dahilan, siya yung sentro, hindi tayo, hindi yung gusto mo. Dahil kapag tayo ang nasunod, iba-iba yung gusto natin na pwede natin gawin sa pagsamba. Pero ang ating pagsamba nakasentro sa ating Panginoon. Tingnan natin, balikan natin sa verse number 1. Ang sabi sa verse number 1, "O sing to the Lord a new song." Ano ba itong new song na ito? Ibig sabihin ba nito ay dapat palaging bago yung inaawit natin sa ating worship? Ganun ba ang ibig sabihin? So kapag paulit-ulit na lang ay hindi na pwede. Kapag luma na yung awitin, katulad ng mga hymnals na kinakanta natin ay nagkakasala na ba tayo sa Panginoon? Ganun ba ang ibig sabihin nito? Ang comment nga nito ni Matthew Henry ay makita natin, ang sabi niya, makita daw natin itong sinabi na ito ng new song in light of its context. Itong awit na ito. Pansinin natin, sa maraming mga pagkakataon dito sa awitin na ito, ay nababanggit yung mga katagang all people, among the nations, among the heathens, all the earth. Paulit-ulit. So kung papansin niyo, nagpapakita ito na yung pag-awit ng new song ay mensahe para sa lahat ng tao sa buong mundo. Ang sabi diyan, "O sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth." So bakit new song? Dahil yung awit ng papuri, yung panawagan dito ng pagsamba, ang sinasabi niya ng psalmist ay isinasama niya hindi lamang yung mga Hudyo, kundi maging yung mga Hintil. Remember, ang konteksto nito ay nasa Old Testament. Ang kausap dito primarily ay ang mga Hudyo, at sila ang gumagamit ng awitin na ito. Pero ang sinasabi rito, yung psalmist, isinasama niya maging yung mga pagano na nakapaligid, yung mga Hintil, yung mga Gentile countries, na dapat sila ay umawit nitong new song na ito. Dahil itong mga Hudyo, ay yung mga papuring, yung mga awitin ng papuri na kanilang inaawit para sa tunay na Diyos, ay inaawit lamang ng mga Hudyo. Hindi ko alam ng mga